Umaga na nang natapos si Michael De Silva sa pagpirma ng mga proposal na nakapatong sa kanyang mesa. Doon na rin siya nakatulog sa kanyang opisina at hindi na siya nakauwi sa villa nila sa Hacienda De Silva sa Paso de Oriente. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa gilid ng lamesa at bumungad sa kanyang 20 missed calls galing sa kanyang Lola Corazon at sa kanyang kapatid na si Miguel. Sumalubong ang kanyang noo sa nakita at biglang gumapang ang kaba sa kanyang dibdib. What is happening? Nagpadala naman ako ng mensahe sa kanila na hindi ako makakauwi. Bulong niya sa sarili sabay hilod ng kanyang sentido. Tiningnan ni Michael ang orasan na nakasabit sa dingding. 6:30 ng umaga. Bumuntong hininga siya, saka tumayo mula sa kinauupuan at kinuha ang jacket na nakapatong sa sofa. Tinext niya ang kapatid na si Miguel at ang kanyang Lola Corazon na pauwi na siya. Pagkatapos ay saka siya lumabas ng kanyang opisina. Tahimik ang pasilyo hanggang sa pumasok siya sa elevator pababa ng gusali. Makalipas ang ilang sandali ay nakarating na nga siya sa first floor at agad na nagtungo sa parking area kung nasa ang kanyang sasakyan. Pasipol-sipol pa si Michael habang binubuksan ang pinto ng kanyang Raptor. Pagpasok niya sa loob, ay agad niya itong pinaandar at lumabas ng building. Binati pa siya ng security guard na nagbabantay sa labas. Sa kalagitnaan ng pagmamaneho, ay bigla na lamang siyang nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. At tumama ito sa kanyang sasakyan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanya, binilisan ang pagmamaneho ng kanyang sasakyan habang yumuyuko. Sunod-sunod ang bala na tumatama sa kanyang sasakyan. May nakasunod sa kanyang dalawang motor. Hindi niya makilala ang 4 na sakay na may hawak na baril dahil naka-helmet ang mga ito. Rinig na rinig ni Michael ang lakas ng tibok ng kanyang puso at pakiramdam niya sa mga sandaling yon ay papanawa na siya ng katinuan. Tang-ina nyo, ayoko pang mamatay, mga hayop kayo. Wala akong kasalanan, bakit niyo ako pinagbabaril? Noong una akala ni Michael ay may ambush na nagaganap sa unahan. O kaya sa kanyang hulihan. Pero nalaman niya na siya ang punteriya nito nang habulin siya ng 2 motorsiklo. Tinutukan siya ng baril ng isa na nasa bandang kaliwa. Mabuti na lamang at naapakan niya ang preno ng sasakyan, kaya hindi siya naabot ng bala. Pinaikot niya ang sasakyan at mabilis itong pinasibat. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa at mabilis na tinawagan ng kapatid na si Miguel. Tiningnan niya sa side mirror ang 2 motorsiklo at patuloy pa rin ang mga ito na nakasunod sa kanya. Mga walang ya, di pa nga ako nakapag-jowa, papatay na nila ako, pambihira. Binilisan niya ang pagmamaneho at agad siyang lumiko sa kabilang parte ng daan. Alam niya ang pasikot-sikot ng lugar. Hininto niya ang sasakyan sa isang eskinita at saka mabilis niyang hinubad ang kanyang suot na damit. Agad siyang dumaan sa mga pasilyo at nagtago sa mga nagtitinda roon ng mga damit. Pumasok siya sa isang butik at saka bumili ng damit na simple lang. Tiningnan ni Michael ang sarili sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng bonnet, sunglasses, isang itim na pullover at maluwag na kupas na pantalon. Bumili rin siya ng slider na kulay itim. Tignan natin kung makilala niyo pa ako. Lumabas ng butik si Michael pagkatapos na magbayad. Nakisabay siya sa daloy ng mga tao na dumadaan sa isang pasilyo. Agad niyang tinawagan si Miguel kung saan para kunin ang kanyang sasakyan na iniwan at sunduin siya ng kanilang bodyguard. Sa isang kainan sa tabi ng kalsada, tumambay si Michael habang nagmamasid siya sa paligid. Nang dumating na ang kanyang kapatid na si Miguel, ay agad na sumakay sa sasakyan nito. May nakasunod na 2 van sa kanila sa likuran kung saan nakasakay ang kanilang mga bodyguard. What the heck, kuya? Ano nangyari? Can you tell me what's happening? Tanong agad sa kanya ni Miguel habang nagmamaneho ito ng sasakyan. Napahilamos si Michael at napatingin sa labas ng sasakyan. Hanggang sa mga sandali na yun ay kinakabahan siya sa maaaring mangyari sa kanya. I don't know what's happening, Miguel. Pinaputukan na lamang ako at bigla na lang pinagbabaril. Mukhang gusto talaga nila akong patayin. Sinundan pa nila ako nung makatakas ako Thankfully, I came up with this idea. Kung hindi, baka napatay na nila ako.
Hindi nagsalita si Miguel at hinayaan na lamang siya makahinga ng maayos. Pagkarating nila sa villa, ay agad na sinalubong si Michael ng kanyang lola Corazon. Naroon din si Sofia at Angelo kasama ang anak ng dalawa na si Gelso na nasa 3 taong gulang na. Nandoon si Rafael at Charmaine kasama ang anak nilang si Farin na nasa 2 taong gulang at maging si Welly na asawa ni Miguel na 7 buwan ng buntis. Nilingon ni Michael ang kapatid na si Miguel. Kibit balikat ang huli sa kangingiting tumingin sa kanya. Ito lamang ang pinagsabihan niya pero sa mga sandaling yon, mukhang buong barangay ay nakaalam na sa kung ano nangyari sa kanya. Agad siyang niyakap ng kanyang lola Corazon. Puno ng pag-aalala ang mga mata nito na nakatingin sa kanya. I'm fine, Lola. Pag-usapan po natin sa loob ang nangyari. Naunang pumasok ang mga kapatid niya, kasunod sila ng kanyang lola Corazon. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang braso at para bang ayaw siya nitong mawala sa paningin. Pagkarating sa sala ng kanilang bahay, ay sinabi niya sa lahat ng pangyayari. Wala naman tayong kaaway. Ang nakikita ko lang na may posibilidad na magtangka sa buhay mo ay ang may galit sa atin. Maybe mga kasosyo natin sa negosyo, ang mga tinanggihan nating investors dati. Sabi naman ni Rafael nang matapos niya ikwento ang lahat. Sumandal si Michael sa sofa at bumuntong hininga. That's also what I think earlier, Raf. But the heck? Kailangan talaga nila akong patayin? Muntik nang mahulog siya sa kinauupuan na makatanggap siya ng batok mula sa kanyang lola Corazon. Of course, iho. Walang imposible sa taong gusto kang patayin. Now that your life is in danger, our life is in danger. Kinakailangan natin ng proteksyon. Ano ibig mo sabihin, Lola? Tanong naman ni Sofia. I get it, Lola. You need bodyguards? Si Miguel, na seryoso na nakatingin. Tumango naman si Lola Corazon saka tumabi kay Michael. Napahilot sa sentido niya si Michael saka tumayo mula sa kinauupuan. Inakbayan na matanda saka ngumiti rito. Lola, hindi na po kailangan. Hayaan natin ang pulis na mag-imbestiga. Pagkausap niya sa matanda. Napangiwi si Michael na makatanggap siya na isang kurot sa kanyang puwet at hampas sa paa mula sa kanyang lola Corazon. Huwag ka nang pasaway, Michael. Mas mabuti yun ang masiguro ang kaligtasan nating lahat. May kakilala po ako na magagaling na agent. They are highly trained and skillful. Matutulungan po nila tayo. Their boss is a close friend of my father. Biglang singit ni Welin. That's good, dear. Pwede mo bang tawagan ang kaibigan na to ng papa mo? Baka pwedeng bukas ay makapunta sila dito sa Paso de Oriente para personal nating makausap. Okay, Lola. Ako na po ang bahala. Tumayo naman si Angelo. I will also talk to my friend who's working on the police station. Baka pwede nila i-track down ito. Yung mga kalalakihan na nagtangkang patayin si Bro Michael kanina. Thanks, bro. That's a big help. Saad naman ni Michael. Hanggang sa mga sandaling yun, hindi pa rin pumuproseso sa kanyang isipan ng buong pangyayari. Akala niya talaga ay mamamatay na siya at hindi niya makakasama ang buong pamilya niya. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam na rin siya sa mga ito para magpahinga. Pagsapit ng hapon, ay tumungo ang 2 pulis sa kanilang villa. Tinanong siya ng ilang mga katanungan tungkol sa nangyari sa kanya kaninang umaga. Sinagot naman ni Michael ang 2 pulis at binigay niya rito ang plate number ng kanyang natatandaan. Pagkatapos ng pag-uusap ay nagpaalam na rin ang mga ito. Kapag may update na po sa investigasyon namin, Mr. De Silva, babalitaan namin kayo agad. Paalam ng isang pulis na si SPO3 Guzman. Thank you, Mr. Guzman. Noong nakaalis na ang mga ito, ay saka naman napahinga ng maluwag si Michael. Taimtim siyang nagdasal na sana walang masamang nangyari sa kanya at sa buong pamilya niya. Kapag talaga mahuli ko may gawa nito sa akin, sisiguraduhin ko na mabubulok siya sa bilangguan. Bulong ni Michael sa kawalan habang nakasandig sa sofa. Sa kabilang banda naman ay abala si Sylvia Flaviano sa pag-iensayo ng pagpapaputok ng baril sa ground ng tinutuluyan nilang unit. Kasama niya ang ilang mga kasamahan na lalaki sa kanyang trabaho.
Isa siya sa mga magagaling na miyembro ng Platona Agency. Ang Platona Agency ay isang secret force na tumutulong o nagbibigay ng proteksyon sa mga higher-ups at misyon nilang panatilihin ang kaligtasan ng kanilang kliyente sa loob ng ilang buwan na nakapaloob sa kontrata. May permiso sila mula sa gobyerno kaya malaya silang nakakagalaw sa lipunan at may karapatan silang pumatay o ang hulihin ng mga kriminal na nagpapahamak sa kanilang kliyente. Bud, pinatatawag tayo ni Mr. Bernard. Kailangan daw niya tayong lahat makausap. Tawag sa kanya ni Ethan na siyang kabady niya sa lahat ng misyon. Tumango si Sylvia sa kainayos ang baril na hawak at isinukbit niya yon sa kanyang bewang. Sabay silang dalawa na tumungo sa ground floor kung saan ang kanilang headquarters. Naroon na ang 3 platoon at tumungo sila Ethan sa 1st platoon. Tumika sila at hinintay si Mr. Bernard na makarating sa kanilang harapan lahat. Nanatili silang nakatayo at hindi gumagalaw sa kanilang kinatatayuan at ginagalaw ang kanilang mga mata. Atensyon! Malakas at maotoridad na sigaw ni Mr. Bernard. I have received another mission for us. Kinakailangan ko ng 20 tauhan para isama ko mamaya papunta sa Paso de Oriente at ng isang personal bodyguard na siyang sasabak sa mission na to. Are we clear? Sabay-sabay silang sumagot ng Sir, yes sir. Pagkatapos ng paliwanag sa kanila ni Mr. Bernard, ay isa-isa nitong tinawag ang 20 napiling tauhan at ang isa na siyang personal na namumuno sa misyon na yon. Sergeant Sylvia Flaviano, come into my office together with the 20 men. The rest, you can go back to the barracks now and continue what you're doing. Dismiss. Sumaludong muna silang lahat kay Mr. Bernard bago muling umalis ang kanilang mga kasama. Si Sylvia at ang 20 na kasamahan ay nanatili sa kanilang kinatatayuan. Naramdaman niya ang pagtapik sa kanyang balikat ni Ethan. Tumango siya sa lalaki bago ito tinalikuran at tumungo sa opisina ni Mr. Bernard. Pagkarating niya sa loob ay sumaludo siya sa kanyang tito. Sinara niya ang pinto at naiwan ang 20 kasamahan niya sa labas. Have a seat, pamangkin. Anyaya sa kanya ni Mr. Bernard. Naupo naman si Sylvia sa sofa na nasa harap ng mesa nito at hinarap ang Ginoo. I want to know the specific details about this mission. May inilapag sa ibabaw ng mesa si Mr. Bernard. Kinuha yun ni Sylvia sa kabinuklat. Pagkabasa niya sa pangalan ni Michael De Silva ay napangisi siya. What the? He is my ex-crush dito? Kaya ba akong pinili mo dahil alam mo ang tungkol sa lalaking to? No, I picked you because you are good. Ayaw ko mabulilyaso ang misyon na to, lalo pa at malaking pamilya ang mga De Silva. Ayaw ko mapahiya ang Platona Agency. Also, the details you needed are there. Kailangan mo siyang bantayan at protektahan sa mga gustong pumatay sa kanya. Ang mga kasamahan mo'y babantayan ang pamilya niya sa Paso de Oriente, sa villa ng mga De Silva. Tumango si Sylvia sa paliwanag ni Mr. Bernard. Clear, tito. Ako na pong bahala. Good. Mamayang hapon, pupunta tayo sa Paso de Oriente. Pack your things. Ikaw na ang bahala na magsabi sa squad mo. Tumango si Sylvia sa kanyang tito Bernard bago siya tumayo. Sumaludo siya rito bago lumabas ng opisina. Pagkarating niya sa labas ay sinabihan niya ang mga kasama na doon sila mag-uusap sa ground floor. Agad naman niyang pinaliwanag sa mga ito ang instructions na binigay sa kanya ni Mr. Bernard. Pagkatapos nun, ay pinapunta na niya ang mga ito sa kanilang silid para mag-impake ng mga damit na kanilang dadalhin. Noong nasa silid na niya si Sylvia, ay tiningnan niya ang larawan ni Michael sa dokumento na binigay sa kanya ng kanyang tito. Kahit ilang taon pa rin ang lumipas, ang gwapo mo pa rin. Nabuhay na naman ang kaluluwa ko na nagkakagusto sa'yo. Paano na lang mamaya kapag nakita na kita? Hay, sana magawa ko ng maayos ang trabaho ko kapag kasama kita. Manda ka, Michael. Iinisin ko ang araw mo. Bilang ganda sa pambabasted mo sa akin nun. Tumawa ng malakas si Sylvia na siyang pumuno sa 4 na sulok ng kanyang silid. Pagdating ng hapon, ay tumungo na nga sina Sylvia kasama si Mr. Bernard at ang kanyang squad sa Paso de Oriente. Sakay sila ng 2 van na kulay itim.
Pagdating sa malawak na bakuran ng Villa de Silva, ay agad siyang bumaba at bumungad sa kanyang napakagandang paligid. Sa ilang taon na tinagal niya sa Platona Agency, noon lang siya nakakita ng isang villa na makaluma pero puno ng classic na ambience. Hinintay niya makababa si Mr. Bernard at ang mga kasama bago sila naglakad patungo sa mga taong naghihintay sa kanila. Inisa-isang sinipat ni Sylvia ang mga naroon at ang tanging naagaw ng kanyang pansin ay ang gwapong mukha ni Michael. Narinig ni Sylvia ang pagpapakilala ni Mr. Bernard sa pamilya ni Michael at ipinakilala rin siya ng kanyang tito sa mga ito. Tanging isang tangula ang ginawad niya at pinanatili ang katikasan ng kanyang katawan. Tinawag siya ni Mr. Bernard at isinama sa loob ng mansyon ng mga De Silva. Pinapasok na rin ang kanyang squad na nasa 20. Good day, De Silva family. I have here 20 men that will took the responsibility of taking care of your safety. Don't worry, magagaling silang lahat at wala kayong magiging problema. I suggest that all of your family will stay at this house hanggang hindi pa nahuhuli ang salarin. Ito ay para rin hindi kayo magkawatak-watak at masiguro ang kaligtasan yung lahat. Is it okay? Tumango naman ang lahat sa sinabi ni Mr. Bernard. Si Lola Corazon ay nanatiling nakatiktig sa kanya. Mukhang kinikilala nito si Sylvia. Binigyan niya ito na isang malumanay ng ngiti hanggang sa ngumiti rin sa kanya pabalik ang matanda. We are okay sa suggestion mo, Mr. Bernard. Pero pwede ko bang malaman kung sino magbabantay sa apo ko? Tanong ni Lola Corazon. Tumikim si Mr. Bernard at bumaling sa kanya. Oh sorry, I almost forgot. Si Sergeant Sylvia Flaviano ang inatasan ko magbabantay sa apo niyo, Lola Corazon. She is the best from our agency. I assure you that she will protect Mr. Michael De Silva. Siya? Wala bang lalaki? How can the woman protect me? Baka mamaya ay mapatay pa ako na mga gusto pumatay sa akin. Biglang sambit ni Michael habang nakakunot ang noo. Napakuyom ang dalawang kamay ni Sylvia sa narinig. Sa isip-isip niya, wala pa ring nagbago sa ugali ng lalaki. Ngumiti siya dito sa kasumagot. I'm sorry, Mr. De Silva, but I can't be in the highest position in our agency if I'm not the best. Please, judge my credibility after working with you. Umismid si Michael at tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Okay, kung yun ang sa tingin niyong magandang gawin. Nakita ni Sylvia na pinektosan si Michael ni Lola Corazon na ikinatawa niya ng palihim. Also, I suggest we take Mr. Michael De Silva to our hideout. Ito ay para mas mapangalagaan namin ang kaligtasan niya hanggang sa mahuli na ang taong gusto siyang patayin. Singit ni Mr. Bernard. Noong una, ay umangal si Michael pero wala na itong nagawa nang ang Lola Corazon na nito ang nagdesisyon. Kaya pagkatapos ng pag-uusap ay hinintay ni Sylvia at Mr. Bernard si Michael na makapag-impake ng gamit bago sila aalis. Ang 20 tauhan naman ni Mr. Bernard ay nakakalat na sa buong villa at sinimulan ng mga ito ang kanilang trabaho. Kapag lalabas kayo, sabihan nyo lang mga bodyguards nyo para masamahan nila kayo. Saka huwag kayong lalayo mag-isa sa villa. If may kakaiba mang mangyari o kutob na gumugulo sa inyo, please tell all my men. Para ma-actionan agad namin. Magpapadala ako ng 10 tauhan mamaya. Pinal na saad ni Mr. Bernard bago sila lumabas ng mansyon. Tinawag naman ni Mr. Bernard ang mga tauhan at binigyan ito ng pangtapos na bilin. Nagpaalam naman ang pamilya ni Michael sa kanya at puno ng paalala ang mga ito sa lalaki. Nang matapos, ay tumungo sila sa isang itim na van kasama si Michael. Tiningnan ni Sylvia si Michael na nasa tabi niya lang at ang tahimik nito. Hindi na lang siya kumibo at hinayaan ang lalaki na mag-adjust sa kaganapan sa buhay nito. Hindi rin nagtanong pa si Sylvia dahil bawal yun sa kanyang trabaho. May limitasyon pa rin ang lahat sa pagiging bodyguard niya. Huminga ng malalim si Sylvia sa kasumandal sa upuan ng van. Hindi niya sinasadya na mabangga ng kanyang braso ang matigas at matipunong braso ni Michael. Napatingin sa kanya si Michael na nakakunot ang noo. Humingi naman siya rito ng dispensa at nanatiling kalmado
dahil nasa harapan niya lang si Mr. Bernard. Ayaw naman ni Sylvia na sabihin sa kanyang tito na sinasamantala niyang trabaho para mapalapit sa dati niyang crush. Pagkarating sa headquarters, ay sumakay silang dalawa ni Michael sa isang sports car na bulletproof na pagmamay-ari ng Platona Agency. Bago pa andarin ni Sylvia ang sasakyan, ay dinungaw pa muna siya ni Mr. Bernard sa bintana saka nagbilin pa ito. Pagkatapos, na sumaludo ni Sylvia sa kanyang tito, ay mabilis niyang pinaandar ang sasakyan. What the heck? Kailangan ba ganito kabilis magpatakbo ng sasakyan? Sigaw na tanong sa kanya ni Michael. Kahit naka-seatbelt na ang lalaki, nakakapit pa rin ito sa upuan. Napatawa si Sylvia at sinagot ito habang nasa daan ang kanyang tingin. Your life's on the line, Mr. De Silva. Kaya kinakailangan na walang nakasunod sa ating pupuntahan. Para din naman sa kaligtasan mo to. Kung nahihilo ka, ipikit mo na lang ang mga mata mo. Napapikit ng mariin si Michael nang marinig ang sinabi ng kanyang personal guard. Hindi niya inaasahan na ganito ito sa kliyente. Kung alam niya lang, dito mang ginasana siya agad kanina. Pero wala na rin siya magagawa. Nasa panganib ang buhay niya. Hiling niya lang na sana hindi siya ang magliligtas pa sa babae oras na malagay sa kapahamakan ng kanilang buhay. Makaraan na ilang sandali, ay napamulat si Michael nang tapikin siya ni Sylvia sa kanyang balikat. Tiningnan niya ang buong paligid at mukhang nasa loob sila ng isang bodega. Pero naririnig niya ang malakas na makina na umaandar. Saan tayo? Tanong niya at sumunod dito. Sa yate na pagmamay-ari ng Platona Agency. We will stay here until our team find the shooters. Malumanay na sagot sa kanya ng babae. Hinawakan niya ito sa braso saka pinaharap sa kanya. You mean, sa yate lang tayo sa loob ng ilang araw? How about our foods? Kompleto ang lahat ng gamit dito, Mr. De Silva. Kung may gusto kang pabilhin o kainin na wala rito, you can tell me. Para masabi ko sa mga nagbabantay rito na ipakuha ang gusto mo. Halika, sumunod ka sa akin. Wala nang nagawa pa si Michael at sumunod na kay Sylvia. Pumasok sila sa loob ng yate at sumalubong sa kanyang magarbong sala nito. The yacht is built-proof. It is also armed. Kaya kung may sasalakay man sa atin dito sa dagat, hindi nila tayo basta-basta mapapatay. May nagmamaneho sa yate at may dalawa rin tayong kasama mula sa agency na naatasang magbantay sa buong paligid. May isa rin siyang handang mag-notes ng mga updates at kailangan natin. Ako naman na magbabantay sa iyo, making sure your safety. Tumango si Michael sa paliwanag ni Sylvia. Kahit papaano, ay naging panatag ang loob niya. Hindi niya rin inaasahan na sobrang hands-on ang Platona Agency sa kanilang misyon. Saka ito ang magiging silid mo, Mr. De Silva. Sa labas lang ako kapag kailangan mo ng tulong o kung may kailangan ka. If you want to work out or to read some books, watch movies or anything else, nasa kabilang silid lang. Itinuro ni Sylvia ang isang pintuan na malapit sa kanyang silid. Kung gusto mo mag-diving, fishing, or swimming, you are free. We will out our detectors para ma-monitor tayo ng mga ilan pang miyembro ng agency. May katanungan pa po ba kayo, sir? Agad na umiling si Michael saka napangisi. I like your professionalism, Miss Flaviano. Thank you for the clarification. But may I ask, if we've met before? Mukhang pamilyar ka kasi. Ngumiti si Sylvia sa kanya, saka siya nito sinagot. I am sorry, sir, pero masyadong personal ang tanong mo. Bawal po yan sa policies namin. Magpahinga na kayo, sir. Tawagin na lang kita mamaya para sa hapunan. Hindi na nakapagsalita pa si Michael nang tumalikod na si Sylvia para tumungo sa isang silid na nasa kabilang dulo. Tanaw na lamang niya ang papalayong bulto ng babae. Sa kabila nun, napangiti siya dahil sa kakaibang karisma na nasusumigaw sa katawan nito. Hindi niya maintindihan kung bakit malakas ang pakiramdam niya na matagal na niya itong kilala. Saan nga ba kita nakita? Kilala ba talaga kita? Tanong niya sa kawalan bago pumasok sa kanyang silid. Samantala, humiga sa kama si Sylvia at hinilot ang kanyang sentido. Hindi siya makapaniwala na kasama niya si Michael De Silva. Tignan mo nga naman ang tadhana. Sadyang mapaglaro. Noong sumapit ang hapunan, ay nakatanggap ng tawag si Sylvia mula sa kasamahan na handa na ang hapunan nila.
Tumayo siya mula sa kama. Tapos na rin siya magbihis kaya susunduin niya na si Michael para makakain na. Ilang katok ang ginawa niya sa pinto nang hindi iyon bumukas. Sumalubong ang kanyang dalawang kilay. Kinabahan siya bigla. Binunot niya ang baril sa kanyang bewang, saka itinutok ito sa harap ng pinto habang binubuksan yon. Tahimik na tiningnan ni Sylvia ang buong paligid at hindi niya nakita roon si Michael. Ilang hakbang na ang kanyang ginawa, papasok nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Naitutok niya ang baril kay Michael na nakahubad at tanging tuwalya lang ang nakabalot sa bewang nito. What the heck? Kinuha ni Michael ang kumot saka yun binalot sa buong katawan. Bakit nakatutok yung baril mo sa akin? Napalunok na ilang beses si Sylvia. Pakiramdam niya ay umakyat ang lahat ng dugo niya sa katawan sa kanyang pisngi. Sorry, pasensya na. Hindi ka kasi sumasagot nung kumakatok ako. Akala ko may nangyari na sa iyong masama, kaya pumasok na ako sa loob. Bilisan mo na at nakahanda na ang hapunan. Sinulyapan muli ni Sylvia si Michael saka siya tumalikod at lumabas ng silid nito. Pagkasara ng pinto, ay nakagat niya ang ibabang labi. Hindi mawala-wala sa isip niya ang matipunong katawan ni Michael. Naroon na naman ang atraksyon niyang nararamdaman para sa lalaki na akala niya inawala na. Subalit mukhang nakatago lamang ang nararamdaman niya at in denial lang siya sa totoong nararamdaman. Oh, come on, Sylvia. Wala ka nang gusto kay Michael. Maghunos dili ka. Saway niya sa sarili. Naglakad na siya patungo sa dining area ng yate. Naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Makaraan ng ilang sandali ay dumating na rin si Michael. Nakabihis na ito ng isang itim na t-shirt at itim na shorts. Umiiwas siya ng tingin nang tingnan siya ni Michael. May update na ba sa paghahanap niyo sa shooters? Pagbasag ni Michael sa katahimikan na namamagitan sa kanila sa kalagitnaan ng pagkain. Mr. De Silva, ilang oras pa lang nakakalipas. Isa pa, nagpapahinga pa ang mga employee ng Platona Agency. Ako na mismo magsasabi sa'yo kapag may update na. Bakit ang sungit mo? May nagawa ba akong mali? Gusto sanang sabihin ni Sylvia ang totoong rason kung bakit siya naiinis dito. Subalit mas pinili niyang wag munang sabihin sa lalaki. Wala, trip ko lang. Isa ito sa paraan ko para kahit papaano ay mawala sa isip ko yung nangyari. Ganun ba? Pero malakas talaga ang kutob ko eh. Parang kilala na talaga kita. Hindi ko lang talaga matandaan kung saan at kailan. Di bale, maaalala ko rin yun. Tumango si Sylvia sa sinabi niyo ni Michael. Tignan natin kung makilala mo ako, De Silva. Hindi ko alam kung nagka-interest ka sa akin ngayon dahil sa postura ko o tinatanong mo lang dahil curious ka lang. Bulong niya sa sarili na hindi naman umabot sa pandinig ng lalaki. What is your real name? Napaangat ang tingin niya kay Michael nang itanong nito yon. Kumunot ang noo ni Sylvia saka tumayo mula sa kinauupuan. Niligpit na niya ang pinagkainan at dinala sa lababo. No question, sir. Masyado na po yatang personal. Tumawa ito ng bahagya saka itinaas ang dalawang kamay sa ere. I'm sorry. Curious lang kasi talaga ako eh. Hindi ba talaga yan pwede sa protocols nyo? Talagang bawal? Napahilot sa sentido niya si Sylvia dahil sa kakulitan nito. Bored ka ba, sir? Humanap ka ng kausap mo. Ikaw ang gusto kong makausap eh. Sa kasino naman ang kakausapin ko rito. Ni pinagbawalan niyo nga akong magdala ng cellphone o any gadget. Ikaw lang naman na nandito, kaya ikaw ang kinakausap ko. Saka isa pa, mukha ako mababaliw kapag tatahimik ako. Reklamo ni Michael sa kanya. Sir, mukha kang bakla. Biglang saad ni Sylvia at sinamahan pa ng bahagyang pagtawa. Kinuha ni Michael ang platong pinagkainan nito, saka mabilis yung nilagay sa lababo. Lumapit ito sa kanya ay kinabigla niya. Ilang dangkal na lang ang layo ng mukha ni Michael sa kanya. At konting galaw na lamang, mahahalikan na siya nito. You know what? When I first saw you, I feel that I already know you. Para ba ikaw yung babaeng nakaagaw ng pansin ko? What's with you? Malakas din talaga ang kutob ko na kilala mo ako noon pa eh. Ramdam ko yung inis mo sa akin. Nahugot ni Sylvia ang sariling hininga. Lumunok siya ng ilang beses
at sa kanya itinulak sa dibdib si Michael. Bahagyang napalayo sa kanya ang lalaki pero may pilyong ngisi sa mga labi nito. Good night, Miss Sylvia Flaviano. See you around. Ikaw na muna maghugas ng plato. Thank you. Paalam nito, sabay kindat sa kanya. Hindi nakagalaw sa kinatatayuan niya si Sylvia at tanging nakasunod lamang ang tingin niya sa lalaki. Noong nawala na ito, ay inis na hinampas niya ang mesa. Nagkalansingan ng mga plato at kutsara. Kahit kailan talagang hambog ng kumag na yun. Sarap sakali ng matauhan eh. Ano akala niya sa akin katulong? Hoy, sir, bodyguard ho ako, hindi utusan. Narinig niyang tumawa si Michael sa silid nito. Napabuntong hininga na lamang si Sylvia at hinugasan ang plato na pinagkainan nila. Makaraan ng ilang araw, ay mas lalong nag-aasaran sina Michael at Sylvia. Inaasar palagi ni Michael si Sylvia at ganon din ang babae sa lalaki. Hindi na rin sila bumabase sa pagiging kliyente at trabahador dahil first name basis na silang dalawa. Binunot ni Sylvia ang baril sa kanyang bewang nang makarinig siya ng putok sa hindi kalayuan. Naramdaman naman niyang biglang pagtago ni Michael sa kanyang likuran. Stay put, Michael. Akong bahala. Nakagat ni Michael ang labi at ilang ulit na pinagalitan ng sarili na umayo siya. Pero kahit anong sabi niya sa kanyang sarili, ay mas nangibabaw ang kaba niya sa kanyang dibdib. Bumalik na naman sa alaala niya ang nangyari sa kanya noon sa sasakyan. Napahawak siya sa balikat ni Sylvia at humigpit ang pagkakapit niya rito. Pakiramdam na rin ni Michael ay nanginginig ang buo niyang katawan. Lumingon sa kanya si Sylvia at hinawakan siya dito sa kanyang kamay. Hinila siya ng kanyang bodyguard papasok sa yate at pinaupo sa sofa. Kinuha nito ang maliit na earpiece na nasa tenga nito at may sinabi ito roon. Pagkatapos ay bumaling sa kanya si Sylvia at hinawakan siya nito ng mahigpit sa kanyang kamay. Calm down, Michael. Magiging maayos din ang lahat. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa'yo. For now, stay calm and relax. Inaalam na ng mga kasama ko kung ano ang pinagmulan ng putok na yon. Pero sigurado akong hindi yun ang gustong pumatay sa'yo. Mahabang sabi ni Sylvia at hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi. Tinitigan siya ni Sylvia sa kanyang mga mata. Tingnan mo ko, Michael. Sa mga mata. Breathe in, breathe out. Tumango si Michael at tinitigan si Sylvia sa mga mata nito. Ginawa niya ang sinasabi nito. Pakiramdam niya ay sila lamang dalawa ang naroon sa yate at nagmistulang tahimik ang buong paligid. Unti-unti ring nag-slow motion ang lahat at tanging sa mukha lamang ni Sylvia si Michael nakatitig. Habang tumatagal ay mas lalong gumaganda sa paningin niya si Sylvia. Maya-maya ay naramdaman na lamang niya ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Sumilay ang isang ngiti sa kanyang labi. Akma sana niyang hahawakan sa pisngi si Sylvia nang bigla itong umiti sa katumayo. Napailing na lang siya habang nakatitig kay Sylvia. Hahalikan na sana niya ang babae pero mabuti na lamang at hindi natuloy. Dahil kung nagkataon, baka nabaril na siya nito. Lalo pa at naguguluhan pa siya sa nararamdaman para dito. Nakatingin siya sa likuran ni Sylvia sa hindi kalayuan sa kanya. May kausap ito sa earpiece. Hindi na yata ako kinakabahan sa nangyari sa akin at sa mga gustong pumatay sa akin. Kinakabahan na yata ako dahil kay Sylvia? Umiling si Michael at hindi makapaniwala sa kanyang napagtanto. Pero hindi siya naniwala ng lubusan tungkol sa kanyang damdamin. Sa halip, ay gusto pa niyang patunayan sa sarili kung totoo ba yun o hindi. Pagbalik ni Sylvia ay tiningnan siya nito. Ayos ka na ba? Nagpapatok lang daw mga kasamahan ko dahil nag-iensayo sila. Huwag ka mag-alala, nasabihan ko na sila. Kinuha ni Sylvia ang kanyang kamay. Halika, Michael, may papakita ako sa'yo. Tumayo si Michael at sumama sa babae. Saan tayo pupunta? Basta, malalaman mo mamaya. Tumungo sila sa likod ng yate. Kinuha ni Sylvia ang speedboat na katabi lang ng sports car na sinakyan nila noong tumungo sila rito. Tinulungan niya na lang si Sylvia sa paghatak ng speedboat papunta sa dagat. Marunong ka magmaneho ng speedboat? Tumango naman si Sylvia sa kanyang tanong. Oo naman. Isa to sa mga na-train namin dito.
Kinuha nito ang isang life belt, saka ipinasuot sa kanya. Saan tayo pupunta? Lumusong si Sylvia sa speedboat, saka nito pinaandar. Nilingon siya ng babae, saka inaya na sumampa siya. Hindi naman nagdalawang isip si Michael at umupo na siya sa speedboat sa likuran ni Sylvia. Kumapit ka ng mahigpit kundi mahuhulog ka. Sambit nito. Noong una'y nag-aalinlangan siya, kaya nang mabilis na tumakbo ang speedboat sa dagat, ay nahulog siya. Mabuti na lang at may life belt siya kundi dalunod na siya. Binalikan naman siya ni Sylvia na tawang-tawa habang umiiling. Inabot nito ang kamay sa kanya para makasampa siya ulit sa likod. Sinabi ko sa'yo kumapit ka ng mahigpit. Kinuha nito ang kanyang kamay at ito na mismo ang nagpulupot sa kanyang kamay sa bewang nito. Naramdaman ni Michael ang manipis na bewang ni Sylvia. Naramdaman niya ang malambot na dibdib nito. Sunod-sunod ang paglunok niya habang pinipigilan ang pag-init ng kanyang katawan. Pakiramdam niya ay pulang-pula na ang kanyang pisngi sa mga sandaling yon. Agad namang sinabihan ni Michael ang kanyang sarili na nagiging bakla siya pagdating kay Sylvia. Walang ibang naramdaman si Michael sa paglibot nila sa private area ng Platona Agency. Napakaganda ng isla. At sa bawat sulok-sulok ng isla ay napapalibutan ito ng mga naglalakihang gate na gawa sa bakal. Sa bawat poste ng mga ito ay may nakatayong mga bantay na nakasuot ng itim na uniforme at may hawak na mga baril. Sila ang sinasabi kong nagbabantay ng buong isla na to para masiguro ang kaligtasan ng base ng Platona Agency. Isa ito sa private area na pagmamay-ari ni Tito Bernard. Kaya wala kang dapat na ipag-alala dahil ligtas tayo rito. Tumango si Michael at masinigpitan ng pagkakapulupot ng kamay niya sa bewang ng babae. Mukhang ini-enjoy mo naman masyado ang pagkapit sa akin, Michael. Hindi ba sinabi mo sa akin na kumapit ako ng mahigpit? Ito na yun. Saka hindi mo ba nagustuhan? Sinadya niya sa pabulong na paraan ng pagsabi dito. Napasigaw siya nang bigla siyang sikuhin sa tagiliran ni Sylvia. Maya-maya, bumagal ang takbo ng speedboat at huminto sila sa isang pangpang. May maliit na lupa roon na may ilang kakahuyan. Ilang metro lang ang lapad nito at dagat na naman sa kabila. Tiningnan ni Michael ang buong paligid at hindi niya napigilan na mamangha sa kagandahan ng isla. Sako pa ba ito ng Platona Agency? Tumango si Sylvia at hinila siya papasok ng gubat. Tumigil sila sa isang lumang helicopter na naroon at mukhang ilang taon na yung nandoon. Tinutubuan na ng halaman at damo ang bakal nito. Wow! This looks like paradise. Bulalas ni Michael habang nakatingin sa buong paligid. Samantala, napatawa si Sylvia sa sinabi niyo ni Michael. Hindi niya akalain na magiging paraiso sa paningin ni Michael ang maliit na bahaging yun ng isla. Yes, it looks like that. Pero sa kabila ng malaparaisong kagandahan nito, may masakit na nakaraan to. Ito ang sinakyan naming helicopter ng daddy ko noong nasa 15 taong gulang pa lang ako. He is a pilot. Actually, he is best friends with Wellin's father. Birthday ko noon, nangyayaan ko siyang dalhin niya ako rito sa napakagandang isla. Kahit na napakasama ng panahon nun at may low pressure, nagpumilit pa rin ako. Wala siyang choice kundi pagbigyan ako. Suminghot si Sylvia at saka ngumiti ng mapait. Hindi niya alam kung bakit bigla na lamang niya yung sinabi kay Michael. Malakas ang hangin at kahit gaano pa kagaling na piloto ang daddy ko, hindi niya nalabanan na malakas na bagyo. Bumagbag ang helicopter na sinakyan namin para hindi ako mapuruhan, niyakap niya ako. And then that's it. Bumagsak kami rito and unfortunately, ako lang ang nakaligtas. Simula noon, sinisi ko ang sarili ko. I took this job para kahit paano makalimutan ko ang nangyari sa nakaraan at maibsan ang sakit kong nararamdaman kapag may mapoprotektahan akong tao. Pero kahit anong gawin ko, it's still here. Itinuro ni Sylvia ang kanyang dibdib at tiningnan niya si Michael. Why am I sharing this? To let you know that your problem is just small. Kaya huwag kang matakot sa kung anumang kapahamakan na darating sa'yo. Harapin mo ito ng may tapang at walang takot. Walang ibang magliligtas sa'yo kundi sarili mo lang. But be thankful because we are here. Us who are willing to risk our lives just to make you all safe. Hinawakan bigla ni Michael ang kamay niya.
Tiningnan ni Sylvia ang magkahugpong nilang kamay. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang bumilis ang tibok ng kanyang puso. At naramdaman din niya ang kuryenteng nagmula sa magkahugpong nilang kamay na gumapang sa buo niyang katawan. Tiningnan niya si Michael at namumungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya. I'm sorry to hear that, baby. Hinaplos ni Michael ang kanyang pisngi na siyang ikinagulat ni Sylvia. Kumunot ang noon niya, saka tiningnan muli si Michael. Subalit tila hinahatak din siya ng mga tingin nito. Hinaplos ng dahan-dahan ni Michael ang kanyang pisngi at inipit ang ilang tumakas na hibla ng kanyang buhok sa kanyang tenga. Unti-unting naglapit ang kanilang muka hanggang sa dumampi ang malambot na labi ni Michael sa kanyang mga labi. Noong una inanlaki ang mga mata ni Sylvia dahil hindi siya makapaniwala na hinalikan siya ni Michael. Akma niya sana itutulak ang lalaki nang hawakan nito ang kanyang batok at mas siniil pa ng halik ang kanyang labi. Pumikit si Sylvia at mas dinamang matamis at malambot na labi ni Michael. Para bang may nagsabog ng mga fireworks sa buong kalangitan. Rinig na rinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso na wari bang nagdiriwang ang mga ito. Di naman ni Sylvia ang halik ni Michael. Ipinulupot niya ang dalawang kamay sa batok nito. Rinig niyang napaungol si Michael kaya agad siyang kumalas dito. Namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya habang may pilyong ngiti sa mga labi. Pinamulahan ng mukha si Sylvia at agad nakaramdam ng hiya. I am sorry, Sir Michael. This is against our protocol. Please forget what happened. Mabilis siyang naglakad papuntang Pampang at kinuha ang speedboat. Pinaandar niya ito at tinawag si Michael. Sumunod na madagad sa kanyang lalaki. Wala siyang kibo hanggang sa makarating sila sa yate. Ilang araw na hindi kinakausap si Michael ni Sylvia at sa bawat araw ay hindi niya mapigilan na makaramdam ng takot na baka pagkatapos ng pagbabantay sa kanya ng babae ay mawala na ito. Kapag kakausapin lang siya ni Sylvia ay ang tungkol sa update sa paghahanap ng mga shooters na nagtangkang pumatay sa kanya. Ayon kay Sylvia kanina, natrack na raw ng mga pulis kung saan ang 4 na shooters. Mamayang gabi raw ay gagawa ng operasyon ng Platone Agency at mga pulis para hulihin ang mga ito. Sa halos 2 buwan na pagsasama nila ni Sylvia, ay hindi mapigilan ni Michael na magulumihanan. I have to do something. Ayokong hanggang dito na lang kami ni Sylvia. Dahil sa halik lang, ay hindi na siya nawala sa isip at puso ko. Kailangan ko siyang ligawan at wag nang pakawalan pa. Sambit niya sa kawalan. Tumayo si Michael at lumapit sa isang agent na siyang kasamahan ni Sylvia. I need to talk to Mr. Bernard. Please don't tell Sylvia. Noong una, ay nag-aalinlangan pa ang lalaki pero makaraan ng ilang sandali, ay may kinuha itong military phone sa may tinawagan. Maya-maya, ay inabot ito sa kanyang telepono. Narinig ni Michael si Mr. Bernard sa kabilang linya. Dumistansya siya ng konti mula sa agent at kinausap ang tito ni Sylvia. Nang matapos ang kanilang pag-uusap na dalawa, ay ibinalik niya ng telepono sa lalaki. Pagkatapos niya magpasalamat ay bumalik na siya sa kanyang silid at hindi napigilan ng pagsingaw ng ngiti sa kanyang labi. Sumapit ang hapon nang marinig ni Michael ang sunod-sunod na katok mula sa pinto ng kanyang silid. Nasisiguro niya si Sylvia yon. Pagbukas niya, hindi nga siya nagkamali. Aalis na muna ako. Tutungo ako sa kabilang yate. Pinapapunta ako ron ni Mr. Bernard. You stay here. Tumango siya at agad na isinara ang pinto. Sigurado si Michael na nagulat si Sylvia sa kanyang ginawa. Pero parte yun ang kanyang plano. Nang masiguro niya na wala na si Sylvia at nakaalis na ay saka naman niya hinanda ang kasangkapan para sa pagluluto niya. Inayos niya ang sala area ng yate para sa isang romantic dinner date nila ng babae mamaya. Naglagay siya ng bulaklak na pinabili niya kanina sa kasamahan ni Sylvia at ng mga kasangkapan sa pagkain. Bandang 5:30 ng hapon ay natapos niya ang lahat. Nakahanda na ang mesa, ang 2 putahe ng pagkain na kanyang iniluto. Nakasindi na rin ang 2 kandila sa mesa at naroon din ang isang bouquet ng bulaklak. Alright, ngayon maliligo muna ako. Samantala, si Sylvia ay hindi malaman kung bakit ayaw pa muna siyang paalisin ng mga kasamahan niya gayong tapos na ang pag-uusap nila ni Mr. Bernard tungkol sa kaso ni Michael. Excited na rin siyang sabihin kay Michael ang magandang balita, pero hinahadlangan siya ng mga kasamahan. Noong sumapit ang 6:00, pinayagan na rin siya ng mga ito.
Lakas din ang trip niyo ah. Habang nakasakay sa speedboat, ay hindi niya mapigilan na mapaisip ng malalim. Kahit na ilang araw na niyang hindi pinapansin si Michael, ay mas lalo lamang lumalago ang damdamin niya para sa lalaki. Pagkatapos ng mainit na halik na kanilang pinagsaluhan, ay mas nahulog ang damdamin niya sa lalaki. Tinitiis niya na idistansya ang sarili para sa kanyang trabaho. Pero sabik na siyang kausapin ng lalaki. Ayaw ko ring umasa sa wala. Mas maganda na siguro ang ganito para hindi na ako masaktan ng malalim. Pagkarating sa yate kung nasan si Michael ay tinigil niya ang speedboat. Agad siyang sumampa sa yate at hinanap ang lalaki. Pero agad siyang napahinto nang makita ito sa pintuan habang may hawak na gitara. He is strumming while looking at her and singing her favorite song. Rinig na rinig ni Sylvia ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Parang nag-slow motion ang lahat at tanging si Michael lamang ang nakikita niya ng mga sandaling yon. Lumapit sa kanya si Michael habang dala nito ang buke ng mga bulaklak. Nakangiting inabot yun sa kanya ng lalaki. Pagkatapos ay nilahad dito ang kanang kamay sa kanya para alalayan siya papasok at maupo sa sofa. Noon lamang nakita ni Sylvia ang napakagandang setup ng sala. Gustong lumukso ng puso niya. At halikan ng malalim si Michael para ipadama dito kung gaano siya kasaya. Pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi niya pinakita ang kilig na nararamdaman. Sa halip ay ngumiti siya kay Michael. Anong pakuluto, Michael? Bawal to sa trabaho namin. Kontra niya sa lalaki nung makaupo na siya sa sofa. I already asked permission from your Tito Bernard. Actually, humingi ako ng tulong sa kanya to have time to prepare this. Thankfully, he cooperated. Napairap si Sylvia at nilagay ang bouquet ng roses sa gilid ng sofa. Kaya pala tinawag ako ni Tito kanina. Para pala sa plano mo? Nakangiting tumango si Michael. Yes, that's it. Saka para na rin sa date na to natin. Gusto ko na makasama ka at ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Sandali, mahal? Tumango si Michael at saka ito lumuhod sa harap niya. Kinuha ang kanyang kamay sa kapinisil. Noong nakita kita sa bahay, nang ipakilala ka sa akin ni Mr. Bernard bilang personal bodyguard ko, I was already attracted to you. Nahiling ko sa Diyos na sana wala pang nagmamay-ari sa'yo. At mukhang pinakinggan naman niya. Pakiramdam ko rin na may matagal na tayong koneksyon dalawa. At matagal na kitang kilala. It's weird, right? Pero pagkatapos ng halik na yon, hindi ka na nawala sa isip ko. Natatakot ako na baka attraction lang itong nararamdaman ko para sa'yo. Pero hindi. It's real, Sylvia. I fell in love with you. Pinisil ni Michael ang kanyang kamay sa kahinalikan ng likod nun. Halos mabaliw ako nang maging cold ka sa akin at iniiwasan mo ako palagi. Natakot ako na baka iwasan mo na talaga ako ng tuluyan at wala man lang ako pagkakataon na sabihin sa iyo ang nararamdaman ko. That's why I came up with this idea. Tumawa si Sylvia, saka pinatayo niya si Michael at hinarap niya ito. Hindi ba tinanong mo ako na ilang beses kung bakit palagi ako naiinis sa'yo? Yes. Akala ko nga napapangitan ka sa akin dahil palagi kang naiinis. Hindi yon. Naalala mo ba ng college years mo? Yung babaeng kulot na kulot ang buhok? Puno ng tagyawat ang buong mukha na binigyan ka ng cake? Nag-confess sa'yo during Valentine's Day? Na binasted mo? Yes, I remember. What the heck? I remember it now. Sylvia Flaviano din pangalan niya. Sweet means... Tama. Siya at ako ay iisa. Nanlalaki ang mga mata ni Michael habang nakatingin sa kanya. Oh baby, I'm so sorry. Gago ako ng mga araw na yon. So immature. Kaya ako nasaktan ng damdamin mo. I'm so sorry. Hinawakan nito ang kanyang pisngi at hinaplos-saplos. It's okay. Nakaraan na din naman yon. Pero wag mong aasahan na sasagutin kita agad ngayon, no? Kailangan mo muna paghirapan na lahat na makuha lang matamis kong oo. Lumawak ang ngiti ni Michael sa narinig mula kay Sylvia. Mahalaga na sa akin ang assurance na binigay mo, baby. That's enough. Nang gabing yon, pinagsaluhan nilang dalawang dinner date na hinanda ni Michael. Pagkatapos, ay tumambay sila sa labas ng yate habang nakatingin sa kalangitan na puno ng mga bituin. Pinag-uusapan nilang dalawa ang tungkol sa pagkahuli ng mga Platoon na agent sa shooters.
Sa ngayon ay ini-interrogate na nila ang 4 na shooters para malaman kung sino ang kanilang boss. Bukas o sa susunod na araw, malalaman na rin namin kung sino ang gustong pumatay sa'yo. We hope na madakip na sila sa lalong madaling panahon. Mahabang sambit ni Sylvia. Kamusta naman ang pamilya ko? Ayos lang ba sila? Oo, Michael. Mas sinigpitan ni Tito ang security nila hanggang hindi pa nahuhuli ang salarin. Hindi na rin sila pinapalabas ng inyong villa to make sure na wala sa kanilang masamang mangyayari. Don't worry, everything is under control. Tumango si Michael at ngumiti. Yeah, I believe in you. Everything will be fine as long as you are with me. Thank you, baby. Maka-baby ka naman, para akong bata. Bakit? Ano gusto mo itawag ko sa'yo? Love? Mahal? Darling? Honey? Tumawa si Sylvia dahil sa kaseryosohan ni Michael. Wala pa naman tayong relasyon, ba't may tawagan na? Para prepared ako. I don't share what's mine. Simula nung hinalikan kita, minarkahan na kita. Lumapit si Michael sa kanya at biglang pinulupot ito ang kamay sa kanyang bewang. Wala itong sabi at inangkin ang kanyang labi. Nalunod si Sylvia sa emosyon na biglang bumangon sa kanyang dibdib. Ikinapit niya ang kamay sa leeg ni Michael at sinail din ang halikang lalaki. They are both breathless. Pinapakiramdaman ng bawat pintig ng kanilang puso at pinapakinggan ang sinisigaw ng kanilang dibdib at katawan. Kinarga ni Michael si Sylvia at pinulupot ito ang 2 binti sa kanyang bewang. Kapwa nila habol ang kanilang hininga nang pumasok silang 2 sa silid ni Michael. Sinara ni Michael ang pinto gamit ang kanyang paa habang hindi binibitiwan si Sylvia at patuloy ang kanyang paghalik dito. Nang ihiga niya ang babae sa kama, ay namumungay ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Michael could see how she asked for more, that she wanted more. I love you, Sylvia. Mahal na mahal kita. Hindi nagsalita si Sylvia at hinila niya ang leeg ni Michael at hinalikan ng lalaki. Nang gabing yon, nagtagpo ang kanilang dibdib at naging isa. Sumabog ang pagmamahal sa 4 na silid ni Michael habang sinasabayan ng hampas ng alon sa labas na nagbigay ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Michael na wala na si Sylvia sa kanyang tabi. Mabilis siyang naligo at nagbihis. Hinanap niya agad ang babae. Nalibot na niya ang buong yate pero hindi niya nakita si Sylvia. Tinanong niya ang bantay kung nasan si Sylvia at sinabi nito na nagdiving ang babae. Hinintay niya ang ilang sandali at nakita niyang umahon ang babae mula sa tubig. Umigting ang panga niya nang makitang naka-swimsuit ito kaya't kitang-kita ang hubog ng katawan ng babae. Nakita ni Michael na nakatingin ng ilang agents na naroon sa yate. Nagpupuyos ang kanyang damdamin na lumapit kay Sylvia. Sa inis niya, hinalikan niya ang babae sa labi. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia sa ginawa niyang yun. Michael? What? I just want them to know that you're mine. Kinakahiya mo ba ako, Sylvia? Hindi. Naiilang lang ako. Isa pa nakalagay sa protocol namin na bawal makipagrelasyon sa kliyente habang nasa mission pa pero... The heck with that protocol, Sylvia. Wala akong pakialam. Haharapin ko ang tito mo. Matigas na saad ni Michael, saka hinila na si Sylvia papasok ng yate. Kumuha agad siya ng towel at ibinalot ito sa katawan ng babae. Magbihis ka, kakain tayo. Naghanda ako ng pagkain para sa'yo. Napatingin sa kanya ang babae at hindi napigilan nito ang pagsilay ng ngiti sa mga labi. Sa loob ng 3 buwan na pagsasama nila ni Michael at Sylvia sa yate, naging maayos ang lahat. Naging ligtas ang buhay ni Michael. Natutuwa si Sylvia dahil pinaghahanda siya palagi ng almusal ng binata. Hinahanda rin ang mga susuotin niya kapag tapos na siyang maligo. Tabi rin silang 2 matulog at kay sarap sa pakiramdam sa tuwing yayakapin siya ni Michael at dalhin siya sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay napakahalaga niya sa tuwing hahalikan siya ng lalaki sa kanyang noo at pisngi. Walang pagsidla ng kasiyahan niya sa tuwing gigising silang sabay sa umaga. Sabay na tayong maligo, baby? Paliguan kita, gusto mo? Asar ni Michael kay Sylvia ng umagang yon. Tinulak niya ang lalaki sa dibdib. Tumigil ka nga, Michael. Katatapos lang natin Hindi ka pa ba napapagod? Hinatak siya ni Michael sa kamay at sumubsob ito sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng mahigpit ng lalaki. Please stay here for a while, baby.
Okay. Sagot naman ni Sylvia. Hinalikan niya sa noang lalaki saka ito tinitigan sa muka. Ang cute mo at gwapo. You're so precious, Michael. Pagkatapos ng mission ko ay sasagutin na kita. Really? I will hold on to that, baby. Pinagdikit niya ang kanilang mga noo sa isa't isa at tinitigan si Michael. Yes, love. Hold tightly. Pagkatapos ng mahabang yakapan nilang dalawa, ay bigla na lamang tumunog ang military phone ni Sylvia. Nagpaalam muna siya kay Michael bago ito sagutin. Nabigla na lamang si Sylvia na yakapin siya ni Michael mula sa kanyang likuran habang kausap niya ang kanyang tito Bernard. Tinapik niya ang kamay nito pero mukhang inaasar siya ni Michael. Hinawakan nito ang kanyang dibdib na ikinagulat niya. Hindi napigilan ni Sylvia na mapaungol sa ginagawa ng binata. Are you okay, niece? Do you copy? Yes, tito. Sasabihin ko po sa kanya. After that, we will be back to Paso de Oriente. Good, Miss Flaviano. We will see you two there. Mag-iingat kayo. Pagkatapos ng tawag ay hinarap ni Sylvia si Michael. Agad niya itong kinurot sa tagiliran na ikinatawa ng huli. Pinapauwi na tayo ng tito ko sa Paso de Oriente. Your case is closed, Mr. De Silva. Nahuli na may pakana ng pang-aambush sa'yo. Platona Agency and the police find out na ang may pakana nito ang dating investor ng kumpanya mo. They wanted your company. That's why they want to hunt you down. Natigilan si Michael nang marinig ang sinabi niya. Kitang-kita ni Sylvia ang galit sa mga mata ng lalaki. Agad niya itong nilapitan at niyakap ng mahigpit. Mabuti kung ganon, nang mabayaran nila ang kasalanang nagawa nila. Sambit ni Michael habang nag-aapoy sa init ang mga mata nito. Hinawakan ni Sylvia ang kamay ng lalaki. We will be back now. Go fix your things. Tumango naman si Michael. Si Sylvia naman ay lumabas ng silid at saka tumungo sa kabila para mag-ayos na rin. Bandang hapon na silang nakaalis dalawa. Huminto ang yate sa daungan at inilabas ni Sylvia ang sports car na sinakyan nila ni Michael. Nagpaalam muna siya sa mga kasamahan bago sila tuluyang umalis ng lalaki sa private area. Sa kalagitnaan ng kanilang biyahe pa uwing Paso de Oriente, ay bigla na lamang may nagpaputok sa kanila ng baril. Nataranta si Sylvia sa biglaang pang-aambush sa kanila ni Michael. Kinuha niya ang baril sa dashboard ng sasakyan, saka tiningnan kung sino ang nagpapaputok sa kanila. Isang puting van ang nakasunod sa kanila. Fasten your seatbelt, love. We will make them regret. Malamig na saad ni Sylvia sabay apak sa preno ng sports car. Yuko, love! Yumuko agad si Michael pagkasigaw nun ni Sylvia. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sa gilid ng kanilang sasakyan ang puting van. Binuksan ni Sylvia ang salamin sa pinto at sa kanya pinaikot ang manibela ng sports car. Umikot ang sasakyan at pinaikutan ni Sylvia ang van na nakahinto. Nagpakawala ng putok ang baril na hawak niya. Pero hindi lamang ito sila natamaan. Napangisi si Sylvia at siya naman ang nagpaputok ng baril. Pinuntirya niya agad ang dalawang gulong ng van at saka nagmamaneho. Sa bilis ng pagpapaikot niya ng sports car, ay asintado pa rin ang pagtatama sa mga kalaban. Samantala, hindi napigilan ni Michael ang mamangha sa ginawa ng dalaga. Hindi siya makapaniwala na ganun pala kaastig ang kanyang minamahal na babae. Handang-handa talaga ito na protektahan ang buhay niya. Maya-maya ay tinigil ni Sylvia ang sasakyan, saka ito lumabas ng sports car. Hinawakan niya ang babae sa kamay. Hayaan mo na sila, baby. Bumalik ka na rito sa loob. Titignan ko lang kung wala nang natira sa kanila, Michael. Pero paano kung mabaril ka? Come back here. Stay in the car. Napahampas na lang sa manibela si Michael habang tanaw niya si Sylvia na patungo sa puting van. Umigting ang panga niya sa bumaba ng sasakyan at sinundan si Sylvia. Get back in the car, Michael. Galit na sigaw sa kanya ng dalaga. No way, Sylvia. Handa rin kitang protektahan. Ayaw ko masamang mangyari sa'yo. Okay. It's clear. Tara na, balik na tayo sa sasakyan. Halos tinakbo nilang dalawa ang sasakyan at pumasok agad sila ron. Pagkarating sa loob, agad nagradyo si Sylvia sa Platona Agency. Bago nito pinaharurot ang sasakyan. Nakarating sila sa Paso de Oriente na ligtas. Labis ang pasasalamat ng pamilya ni Michael kay Sylvia at mainit naman yung tinanggap ng babae. Noong kumalma na ang lahat, ay kinuha ni Michael ang pagkakataon para sabihin sa mga naroon kung ano ang nabuong relasyon sa kanila ni Sylvia.
I fell in love with her, and I want her to be my wife soon. Napuno ng hiyawan ng buong mansyon ng pamilya ni Michael. But before that, Mr. De Silva, you need my permission. Mahalaga sa amin si Sylvia. She is part of our organization. Hindi mo siya basta-basta nalang ganun kukunin. Biglang singit ni Mr. Bernard. Natahimik ang lahat maliban kay Sylvia. Nangingiti-ngiti sa isang sulok habang tinitignan ang reaksyon ni Michael. Mr. Bernard, huwag ka nang tumutol. May edad na ang apo ko. Isa pa, gusto ko na siyang mag-asawa bago ako mawala. Umayag ka na. Huwag ka nang panira sa pagmamahala nila. Biglang saad ni Lola Corazon. Subalit Mrs. De Silva? Nagulat na lamang ang lahat nang bunutin ni Lola Corazon ang baril na nakasukbit sa bewang nito at tinutok kay Mr. Bernard. Say yes or yes, Mr. Bernard. Kung hindi, matatamaan ka nitong hawak ko. Okay, pumapayag na ako, but please, ibaba niyo na po yung baril, Mrs. De Silva. Lola, ibaba mo yan. Agad namang lumapit si Michael kay Lola Corazon. Nang agawin niya ang baril mula sa matanda, ay nanlalaki ang mga mata niyang napatingin dito. Magaan lang yung baril at parang isang laruan. Nakita ni Michael na kumindat sa kanya si Lola Corazon. Agad na ibinalik yun ni Michael sa bewang ni Lola Corazon at alanganing umiti kay Mr. Bernard. I will take care of your niece, Mr. Bernard. Tinapik siya ni Mr. Bernard sa kanyang balikat at kumiti. Nagkaroon ng salo-salo sa villa ng mga De Silva kasama si Mr. Bernard at Sylvia. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na rin si Mr. Bernard. Nagpaiwan si Sylvia dahil sa pakiusap ni Lola Corazon. Nakulong na rin ang nagtangkang pumatay kay Michael maging ang boses ng mga ito. Bumalik na rin sa normal ang lahat. Makalipas ang ilang buwan ay nagpropose na rin si Michael kay Sylvia at isang matamis na oo ang isinagot ng dalaga. Pagkatapos ng isang buwan ng preparasyon ng kasal, sa tulong ni Lola Corazon ay naging matagumpay ang kasalang naganap kina Michael at Sylvia. Nagsama silang mag-asawa sa sariling bahay nila Michael sa Maynila. Makaraan na isang buwan pagkatapos ng kanilang kasal, ipinagbuntis naman ni Sylvia ang anak nilang dalawa ni Michael. Sobrang saya nilang dalawa, lalong-lalo na ni Lola Corazon. Michael, halika nga dito, bilisan mo. Sigaw ni Sylvia kay Michael isang araw ng hapon na yon. 5 buwan na ang tiyan ni Sylvia at malaki na yon. Nalaglag ang mga mata ni Michael pagkakita sa kanya na nagdadumbbell. Baby, ang anak natin. Bakit ka nagdadumbbell? Agad na inagaw sa kanya ni Michael ang 2 dumbbell na magaan lang. Bigla siya nitong binuhat. Michael, nag-exercise lang ako para kay baby. Hindi naman yung mabigat. Sa kasabi ng doktor, mas nakakabuti kung mag-exercise ako. No, Sylvia. Just rest, okay? Ako nang bahala sa lahat. Napabugan na lamang ng hangin si Sylvia at hinayaan ng asawa niya na paupuin siya sa sofa ng bahay nila. Simula noong nagbuntis siya, hindi na siya halos pinapagawa ni Michael sa bahay. Nag-hire ito ng 5 maid at mga bodyguards. Ganoon ang setup nilang dalawa hanggang sa sumapit na ang due date ni Sylvia sa panganganak. Pumutok na ang panubigan ni Sylvia. Kaya malakas ang sigaw niyang pinakawalan at tinawag si Michael na natutulog pa ng umagang yon. Nagising naman ito at taranta siyang pinuntahan sa banyo. Ihanda mo na mga gamit, manganganak na ako. Aligaga na lumabas ng banyo si Michael at naghanda ng mga gamit. Iniwan siya nito sa banyo. Maya-maya ay lumabas na si Michael sa kanilang silid at talagang tuluyan siya nitong iniwan. Gustong matawa ni Sylvia dahil sa naging reaksyon ng kanyang asawa pero hindi niya magawa dahil nagsimula nang sumakit ang kanyang tiyan. Pambihira, Michael, san ka na? Narinig na lamang ni Sylvia ang pag-andar ng sasakyan sa labas. Walang hiya, iniwan ako. Hindi ba niya namalayan na narito pa ako? Siya ba ang buntis? Kinuha ni Sylvia ang kanyang cellphone sa bedside table at tinawagan niya si Michael. San ka na? Iniwan mo talaga ako? Hindi mo ba napansin na hindi mo ako kasama? Bungad niya agad kay Michael nang sagutin nito ang tawag. Narinig niya ang malutong na mura nito sa kabilang linya nang ma-realize nito na hindi siya kasama. Oh, I'm sorry baby, kinakabahan kasi ako. Oo na, mas kabado ka pa sa akin. Bilisan mo at masakit na ang tiyan ko. Makaraan ng ilang sandali,
ay naroon na si Michael. Natatawa na lamang si Sylvia dahil sa asawa. Maging si Michael ay natawa na rin para sa sarili. Pinuhat siya ni Michael at saka dinala sa sasakyan. Pagkarating sa ospital, ay agad siyang dinala sa OR. Hindi akalain ni Sylvia na masakit pala ang manganak. Halos kagatin na niya ang kamay ni Michael na nakahawak sa kanyang kamay noong iiirinan niya ang sanggol. Pagkatapos ng halos ilang minuto na pasakit, ay narinig na rin ni Sylvia ang iyak ng kanilang anak ni Michael. Naluluha siyang nakatingin sa asawa. Ginawaran naman siya nito ng halik sa noo at lumapit sa kanilang doktor upang ipakita ang kanilang anak na lalaki. Napakagwapo nito habang nakatingin sa kanya. Narinig ni Sylvia na humagulhol si Michael habang hawak-hawak ang kanilang anak. He's so precious. Thank you, Sylvia. Thank you. Ano ipapangalan natin sa kanya? Shooter? Michael, ang bantot mo naman magbigay ng pangalan. Wala man lang meaning? Unti-unti na ring naramdaman ni Sylvia ang paghina ng kanyang katawan nun. Para siyang mawawala ng malay. Noong mawalan siya ng malay, hindi na niya narinig ang sinabi ni Michael. Naging masaya ang pagsasama nila Sylvia at Michael kasama ang kanilang anak na si Calvi de Silva. Minsan ay bumibisita rin sila sa Paso de Oriente para bisitahin si Lola Corazon at ang mga kapatid ni Michael. Minsan, kapag magsasama-sama sila, ay hindi maiwasan ang halakhakan. Ramdam ni Lola Corazon ang saya na namamayani sa buong villa ng mga de Silva. Ang pamilya na hinahangad niya para sa lahat ng kanyang mga apo ay natupad na. Ang hiling niya na sana manatili pa ang ganong pagsasama ng lahat sa susunod pang henerasyon. The End. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Living with My Bodyguard, written by SJ. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!